mga anak, kumusta kayo? So, ito mag-share lang ako ulit. Nandito ako sa trabaho Parking lot, maaga pa. Ayoko kasi na-late. 8 pa ang umpisa ng trabaho pero agency to at saka yung facility baka pag sobrang aga hindi ka papasukin. So anyway, punta ako doon mga 7:30. Malapit lang, nakapark na ako. Importante nakapark ako. So anyway, mag-share lang ako. Oh, teka, nawala. Patience is a virtue. Ang pasensya ay isang birtud. Sabi nila, patience is a virtue. Pero madaling sabihin ang salitang magpasensya kapag hindi ikaw ang nahihirapan. Nasusubok ang tunay na pasensya kapag paulit-ulit mong kailangang umunawa. Kapag pagod ka na pero kailangan mo pa ring maging mahinahon. Ganun talaga yun di ba? Kasi doon ka nagla-learn. Bibigyan ka lagi ng instances ng mga situations na gagamitin mo ang pasensya. Tulad sa pagiging caregiver. Hindi pwede mong sabihin magaling ka. Depende yun kung paano mo ipra-practice yung patience. Kasi yung patience yun ang pinaka number 1 na kailangan mo sa trabaho Kahit nga sa sarili mong pamilya magulang mo, kapag yung may mga magulang ka na, may mga sumpong na, syempre may edad na, hindi na nila alam kung ano yung nagagawa nila 'di ba? Nagbabago na sila, hindi nila alam, hindi na nila nakikita yon. Kasi kahit tayo, hindi natin nakikita kung ano yung mga changes sa atin Na kumbaga hindi tayo nagiging aware o hindi tayo conscientious doon sa mga situations na nagbabago na kailangan natin gamitin ang pasensya. Okay? Ito, nasusubok ang tunay na pasensya kapag paulit-ulit mong kailangang umunawa. Kapag pagod ka na pero kailangan mo pa ring maging mahinahon. Kapag pagod ka na pero kailangan mo pa rin maging mahinahon. Kapag gusto mo nang sumagot pero pinili mong manahimik. At kapag hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari ang isang bagay pero patuloy ka pa rin nagtitiwala. Yun, totoo yun. Tulad sa Diyos. Nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka magque-question di ba? Kasi lahat ng situations na ma-encounter natin, meron mga purpose yan. Una, patience mo. Yung faith mo. At saka, dapat talaga, kung talagang nananalig tayo sa Panginoon, hindi ka aangal, hindi ka magrereklamo, hindi mo questionin. Kaya ako madalas sinasabi ko, okay Lord, bahala ka na. Alam ko may plano ka. May mas magandang kapalit kung ano man yung nawala. At saka, kailangan hindi ka bitter. Huwag ka maging bitter. Kasi pag bitter ka, wala yun, hindi ka totoo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa Panginoon. Alam niya yun. Okay? May nagagalit, tumatanggi, o minsan ay nagsasalita ng masasakit na salita. Pero pinapalipas mo yun, no? Ay, ito. Sa caregiving, napakahalaga ng pasensya. May mga pasyenteng paulit-ulit ang tanong, lalo na kung ito katulad nitong case ko ngayon, dementia, advanced dementia daw. Oh my God. So, Lord, tulungan mo ako. Hindi ka maubusan siguro ng pasensya, pero syempre, magtikom ka na lang ng bibig, di ba? Huwag ka na magbitaw ng salita. Huwag mong papatulan pati. Dahil may diferensya na nga May nagagalit, tumatanggi, o minsan ay nagsasalita ng masasakit na salita. Pero kailangan nating tandaan, hindi palaging sila ang nagsasalita. Minsan ang sakit ang nagsasalita para sa kanila. Yun nga, kasi nga may sakit sila Yun nga, hindi nila alam na nagagawa nila yun. Wala na sa isip nila kung ano yung nangyayari. Kaya bago tayo mainis, subukan muna nating umunawa. Mahirap yun, di ba? Pero kailangan. Para talagang makamit natin yung sanay tayong magpasensya. Ganun talaga yun Ang pasensya ay hindi kahinaan. Kailangan ng lakas,
para manatiling kalmado kapag mahirap ang sitwasyon. Kailangan ng pagmamahal para patuloy na umuunawa kahit hindi na tayo nauunawaan ng iba. Totoo yun. Ang lakas natin ng Panginoon. Kaya yung lalo na ang number one na dapat nating gawin talaga magtikom ng bibig. Kung minsan sa sariling dugo mo, kamag-anak ng kapatid, hindi ka makapagtikom ng bibig Talaga minsan nakakapagbitaw ka ng hindi maganda. Pero hindi dapat. Kasi makakasanayan mo, kahit kanino magagawa mo yon. Kaya kailangan matuto talaga tayong magpasensya kahit kanino. Kahit kanino. I mean, kahit ako sa caregiving, marami akong pasyente na dinaanan, na naalagaan. Iba-ibang sumpong nila. Yun nga lang, pag isang beses lang sila nagsasalita, minsan hindi na sila masyado nagsasalita. Pero ikaw dapat ang uunawa. Dahil minsan may mga ugali din. Sisigawan ka pa minsan-minsan. Okay lang yun. Ngayon natututo na ako pag sinisigawan ako, sorry. At hindi lang ito tungkol sa caregiving. Sa buhay, may mga bagay na hindi dumarating sa oras na gusto natin. Trabaho, oportunidad, sagot sa panalangin o pagbabago sa ating sitwasyon. Minsan, ang kailangan lang nating gawin ay maghintay, magpatuloy at magtiwala. Hindi lahat ng paghihintay ay pagtanggi. Minsan, paghahanda lamang ito para sa tamang panahon. Kaya kapag naubusan ka na ng pasensya, huminga, breathe, magdasal, manalangin at sabihin sa sarili, hindi ko kailangan kontrolin ang lahat. Gagawin ko ang aking makakaya at ipagkakatiwala ko sa Diyos ang hindi ko kayang kontrolin. Yes, dapat. Dahil ang tunay na pasensya ay hindi lamang marunong maghintay. Marunong din itong manatiling mabuti habang naghihintay. Amen. Talaga, totoo. Kasi magkakasala ka lang talaga kung magbibitaw ka pa ng mga salita. Kaya mas mainam, tikom ang bibig. Silence is golden. Mas maganda yung wala ka na bitawang salita. Mahirap hindi talaga tayo perfecto. Pero pag-aralan natin yung magtikom ng bibig. Yun ang pinaka-best na magagawa natin. Yung pasensya natin, minsan doon na lang. Tikom tayo ng bibig. Okay? Sana nagustuhan niyo yung share ko ngayon. Nag-share lang ako kasi nga, eto na, papasok na ako. I mean, sayang yung oras ko naka-standby lang. Kaya gumagawa ako ng vlog. Okay, God bless us all. Magdasal tayo palagi at maraming salamat. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, wag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang. Lola Becky, ipaglalaban ka. Lagi siyang nakapula.